tigulang, lumbia o makasandig paminaw. I-display ang Surf participating products sa inyong tindahan. Pag makita sa atong SSP team ang inyong display, i-present lang ang resibo o sales invoice with at least 30 pesos para na instant one raffle stub na mo. The more stubs, the more chances to win 500, 2,000 o 5,000 sa atong bi-weekly o grand draw. Unsa pa'y giulat mga suki. Basin ikaw na ang sunod nga swertehon. Padayon lang ang pagpalit og surf bar o surf powder. Apil na ang sari-saring pabuena sa tagdininyo sa Surf Bar with power pula at power puti para sa siguradong puti sa kusutin. Surf Bars, ang power ng mga wise. Surf Powder, mapapawaw ka sa instant puti at instant bango in as fast as 2 minutes ng Surf Powder. Bisitahan lang ang Barangay FM 100.7 Facebook page for more details. See poster for details. Promo runs from November 24, 2025 to January 23, 2026. Barangay FM 100.7 forever. It's the best part of the day. Pahinga sa Eurotex that you can lean on. Padali sa Eurotex that you can lean on. Panagini sa Eurotex that you can lean on. Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the foam brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Pagising ako sa Eurotex that you can lean on. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist. Ako si Barangay Kagawad Aljon Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. Mali pa yun, Yarn. OMG! Happy lang po kay finally okay na mi friend. Aw, di ay, maayo. Dapat i-celebrate na to na girl. Taysa, wait. Naku idea. How about Bakas and Grill? Nami kaayo na diha girl. May nalang imo na mention kay diha ra ba mong first kita niya. Tinood na! Timan ilang sabaw nga makatagbaw, Bakas and Grill. Bisitahan na ang ilang tagsa-tagsa nga mga branches. Patag Highway, kilid sa Balutan sa Patag, Ipunan, Upol Branch at Bang Crossing Kinasanghan, kilid sa Shell Station. O karon mga kabarangay, at doon na bagong branch na sa may Kugman Highway at Bang sa Alwana, Cagayan de Oro City. At doon na Bakas and Grill. Sabaw nga makatagbaw. Available po na sila sa Grab. Pili ka magpa-deliver. Tawag lang 0975-909-0803. EXL Makabuhay Express Balita. Inig mata sa buntag. Makabuhay nga daw sa tanan, aniano sa mga to ang EXL Express Balita. Istoryang kabaskog sa panlawas, dalit kanato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, EXL Coffee, EXL Healthy Blend, the coffee alternative, ug EXL Makabuhay Plus All-in-One Skincare Oil. Mga mopshies, mga migs, mga conscious sa ilang lawas, o ganahan ka ani. Ang kape, makatabang sa imuha nga ma-burn ang mga taba sa kalawasan. Yes, subay sa gimong pagtuon sa Journal of the International Society of Sports Nutrition, nasuta na ang caffeine makapataas sa maximal fat oxidation rate ug aerobic capacity. Mao nga mo resulta sa daghang mahilis nga taba. Ang mao mga resulta sa eksperimento ni santop sa konklusyon na ang pag-inom og strong coffee o pag-take og dose sa caffeine 30 minutes una ang aerobic activity, running o cycling makapa-increase sa fat oxidation. Dugang pa ang exercise intensity, fat oxidation ug maximum oxygen uptake. Nasuta nga mas taas sa hapon kumpara sa buntag. Basically, ang caffeine makatabang mag-burn og fat kung i-consume nimo ni sa hapon. 30 minutos before ang workout. Para sa dugang kasayuran, bahin sa EXL Coffee, EXL Healthy Blend, ang Healthy Coffee Alternative, EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Tawag o text sa 0917-728-1434. Inyo na nabati ang EXL Express Balita. Istoryang kabaskog sa panlawas, dalit kanato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
DXL Makabuhay Express Balita. Ang wish ko sa Pasko, sana wala ng taong magugutom. Oh, di ba? Very inspiring yan. Very merry. Forever! Kabantay ko ba pag-abot sa beer months, paspas na dayon kayo ng mga adlaw. Tapos makita na din kag mga decoration, no? Decoration sa inyong balay, mga Christmas tree, or unsa pa ba na din na, no, in celebration sa Christmas. Advance Merry Christmas, kabarangay! Very merry. Forever! Ang tanging hiling ko, wag na sanang matapos to. Kaligayahang hinahatid sa atin ng Pasko. Oh, tayo ay forever para mas masaya together. Dahil para sa akin ay ikaw pa rin ay mas better. Oh, tayo ay forever kahit malayo ay getting stronger. Forever! Dahil para sa akin ay the distance wouldn't matter. Oh, tayo ay forever. Very merry. It's beginning to look a lot like Christmas. Mga kabarangay, it's beer months already. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Let's welcome and celebrate the seasons of giving. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Christmas is just around the corner. Listen to your favorite Christmas song here on Barangay FM 100.7. Don't want a lot more. Christmas is giving. Barangay FM is sharing. Merry Christmas, mga kabarangay at kapuso! Isang tunog para sa buong bayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Isang bansa, isang barangay. Barangay FM Nationwide. 97.1 Mega Manila, 99.5 Cebu, 103.5 Davao, 107.1 Bacolod, 92.7 Baguio, 100.7 Cagayan de Oro, 93.5 Dagupan, 102.3 General Santos, 93.5 Iloilo, 92.9 Calibo, 96.3 Legazpi, 91.1 Lucena, 101.5 Naga, 97.5 Palawan, at 89.3 Tugigarao. Walang aayaw, walang bibitaw. Kasama nyo kami, gabi man o araw. Hand in hand, side by side. Barangay FM stations nationwide. Barangay FM Nationwide. Barangay FM. In Cagayan de Oro, 100.7. Mga kabarangay, Talk to Papa na version 2.0. Kauban si Papa RD ug Papa Chubs. Lunes hangtod Sabado, alas 9 hangtod alas 11 sa buntag. Tawag lang or mag-text sa numerong 0915-871-8812 or 0967-496-9145. Sa Barangay FM 100.7, Basta FM Barangay. Talk to Papa na with Papa RD and Papa Chubs. Kung iban man galing ang social media, di ko masubot. Unahunog ba ng mga hubo-hubo?
Di ba? Kaya ka na, direct mo gina nga makadaot sa relasyon. Sa magtiayon. Kaya ani ni siya papardi. Actually, Mga gay bar. Actually, ban naman na siya. Wala mo guna giban. Pero No. sulod man ng tao. Oh. Anyway, wala man yun na sa Pilipinas, mga barangay. Atong paningkamutan nga ma-interview ang author sa kinibitang kontra fake news. Ako namang na-interview si Congressman Lordan Swan Ani, pero sa ako ramang kong social media atong ikuan nga sa Barangay FM. Kay nabalaka. Balo ba kay ba nga nabalaka ang mga Gen Z karon? Kano ba nabalaka? Balaka ka. Mga Team Alpha nga basin daw kunog moawat ang Pilipinas sa Malaysia. Oy, what happened sa Malaysia? Sa Malaysia nga na sila'y plano nga iban ang social media sa mga bata nga 16 years old paubos. Basta pagkabasa na ako anibay, akong comment diretso, mali siya. Mali siya. Sige na, namagin na ng balita niya. Natin ako pasahon na sa GMA niya. Kulba ni ba GMA ba ni? Oh, GMA, your news authority in the country. Oh, sa Kuala Lumpur, Malaysia plans to ban social media. For users under the age of 16. Katawa si Anchan sa iba ng hubo-hubo. Starting iba na hubo-hubo. Kaya makadaot mo na sa relasyon. Ang sweldo sa imong bana, di agkarimit og tarong kita sa hubo-hubo. Kaysa kaning social media. Kabalo ba ka nga upgraded na karon ng mga hubo-hubo? Sa social media na. Sa social media. Grabe, talamak na kayo na karon paparty. Later ato mo ng hisgutan later. Masado na. Sana yung naitabuan ng social media nga. Communication Minister Fahmi Fadzil said on Sunday the government was reviewing mechanism to improve age restriction. So strict na when it comes to regulatory for social media use in Australia and other nations, citing a need to protect youths from online harm such as cyberbullying, financial scam, and child sexual abuse. Matod pa na we hope by next year may man silang tumong that social media platforms will comply with the government's decision to bar. Bar? O di ba na-bar? Hubo-hubo. Di, mangguni bar kanang pugnan mangguni. To bar those under the age of 16 from opening user accounts. Okay, according sa ilang research, the effects of social media on children's health and safety have become growing global concern with companies including TikTok, Snapchat, Google, Meta platforms, the operator of Facebook, Instagram, and WhatsApp facing lawsuits in the United States for their role in fueling a mental health. Ayun. Wala pa nila. Asa na lang ako? Ibutang ako logo. Dili, wala pa nilabot ning wala pa nilabot ning mga dating sites ha. Dili ko musugod. Wala pa nilabot ning mga dating sites. Asa naman ako ibutang ako logo? Sa tarpaulin. Balik ta sa kwan. Balik ta sa manual. Balik ta sa manual. Akalang mo diya. Balik ta sa traditional. Manual naman nun. Kay ilang gi kan marag nahimong best practice ang Australia. Kay in Australia di ay social media platforms are poised to deactivate accounts registered to users under 16 under a sweeping ban for teenagers that is being closely watched by regulators around the world. Stricto gid sila. Pati sa France, Spain, Italy, Denmark, Greece, apil na pud sila. Pati ang Indonesia, ay dapat sulbaron sa nilang grab and corruption sa Indonesia. Philippines. Malaysia has put social media companies under greater scrutiny in recent years in response to what it claims to be rise in harmful content. Online gambling, related to race, religion, and royalty. Harmful content also. Platforms and messaging services with more than 8 million users in Malaysia are now required to obtain a license under a new regulation. Ano yung mampasangin lang ng social media? Sala mo na sa parents. Sala mo na sa parents. Sala mo na sa
gobyerno. naay kakulangon siguro ang parents. Sa parents. Pero pag ang bata manggod, they are literate enough to access this website. Ani mga napapardiyo ang kana manggong mga kuan ano mga website nagi na siya age restriction, nagi na sa terms and services. Ang problema lang ang mga bata karon kabalo gid sila kung unsaon na paglusot. Di mo yes raman pod ka, ilan lang sang dawaton. Ay ba, masulod kag Pornhub. 1980. Dili na ay mga kuan, naagi mga example bawal siya. Naay mga basta nagid siya mga kuan, nagid siya mga program nga ginapa na mga program nga ani. Sa usa ka pa di malay na internet connection. Pwede man na nila iban ang website. Pwede na iban sa parents nga dili makita ang mga bata. Pero ang mga Gen Z karon, kabalo mo sila unsaon na pagkuan, sulod sila another nga program, ngina na ba? Di ba, ang ubang galing ka ng mga sample na lang, Pornhub. Pagsulod nimo, pwede na mo sulod. Sign in. 18 years old above. Igo naman sa sila mangutana, are you 18 years old? Yes. Pag imo yes, okay. Wala, di man gigapangita agresibo nga to prove na 18 years old ka. Again, ako po na-mention kanina, kana mo mga call ba, kana mga dating apps ba? Mention dia. Na yung mga dating apps, makasulod po ng mga call. Abi ni mo, makasulod po ng mga 16 abi ni below. Mo, ang kalibutan, mag-evolve man gid na. Dapat kita pod mga tao, mag-evolve pod ta. Saan to punta sa Tudluan dating? Tudluan na to og kanang sense of responsibility ang atong mga kabataan. True. Kaya bisan pag iban nimo ng social media or itaguan pa na nimong cellphone, kung ang bata maghimog di maayo, maghimog na sila di maayo. Di akong pangutana sa una wala pa ng internet. Kuan pa Pilcom pa og kanang Miss Ortel. Wala di teenage pregnancy. Namang gyapon. Wala di ay scam. Diba? Wala di ay kanang bully. Namang gyapon kay wala man na magmatter sa gadget, wala man na magmatter sa internet, wala man na magmatter sa bisan unsa. Nagmatter na sa tao. Kung giunsa nimo pagpadako ang imong anak. Pero sa karon magmatter na gid siya. So dapat magmatter na when it comes to technology nga dapat imong doble gina-access. ang vigilance, dili kay magpasayon lang ang gobyerno sa Malaysia nga sige na. Ato na nang iban kay gasamok-samok dili pasayon man na. Gapasayon lang man mo nga iba ninyo ang social, you know what? Kana bitawng dako pod ba nag-ikatabang. Imong mga logo na market ani kaning 16 below. Wala may noon. Pero you know what? Kana bitawng 16 years old ba ginatan-aw ra manggod sa Malaysian government ang negative side. Tanawon po ninyo ang positive side. Kung bata ka pa, exposed na ka sa technology. Tapos karon kung when it comes sa mga school requirements, kailangan na makag-social media. Kailangan na pagkaning ng mga website for you to have an online class. Kaya may na ba? Halimbawa, boosting the self-esteem of a young person. Maghimo mo diya og kanang online radio. Di ba? Online radio. Maghimo mo online radio. Tapos tuduan din nimo ang mga bata how to become a DJ using the online platform. Diba you are teaching the young people interpersonal communication. You are teaching the young people how to communicate on air and online using the social media. So buti pasabot na ay positive side ang social media. Dili lang mag-focus ng tasa bullying, scam, pornography. Of course, there is always a positive and negative. Ang challenge lang diya unsaon nimo pag-balance. Dili kay kapoy kay iba na nato na dili siya. Ayosat. Kay ngano ang atong talk to papangutana on air and online ani mga barangay. Ito ka barangay. Kani mo na itong talk to papangutana on air and online. Kung iban ang social media, sa may mong lingaw. Anchan, kung iban ang social media, sa may lingaw nimo, kabarangay, iba na tong social media, wala na Facebook, wala na TikTok, wala na YouTube. Wala na YouTube, wala na. Wala Bibo Max, wala na tanan. Mingon mo pornography sa social media? Wala pa'y social media na naging pa'y pornography. Mga kwento ni Sirix.
Puso yan mo na sa una. Nanas mga tabloid, centerfold. CD mo sa una, CD. Dili bay, centerfold na bay sa kanang mga kuan, kanang mga news. Real talk ka. Nato yung newspapers. Bandera. Bandera. Tabloid sa una, dekada 90. Nato yung term sa tuwa. Mga kwento ni Serix nga. Series pa na eh. Mga, nagito yung mga... Gabi ka po kay mga boldya. Oh. So, buti pa sa... Magazine pod. Mga magazine. Magazine, mga Playboy. Oo. Bisag unsa gid na mga barangay. Brochure, ba? Pati galing brochure sa personal collection, kirahon ninyo eh. Pati sa abon. Pati kalendaryo sa Tanduay eh. Buti pa sa wala na sa material. Na sa tao. Kung distorted yun ang value sa tao. So unsa may dapat yun na sa nagpalibot po sa iya. Mao galing kung unsa atong tutukan, dili ang material, kundi ang tao. Kay bisan pa og ang tao na palibutan og kadautan, kung stable ang iyang moral values, di gina siya madala. Di gina siya madala, mga. So ina awat man ni pa party ba, madala ba. So ina may tangtangon asa na lang ako ibuta ko lugo. Asa na ba itong ibutang ang mga content? Asa na lang itong ibutang itong mga letterhead ni Papa Chubs nga na si mga gwapo nga letterhead para dito na ibutang ang mga di ba? Di ba na mga barangay sa bitaw? Trabaho ni Papabam nga ano? Papabam. Saan na lang pag-edit niya? Saan na lang na yung mga offering nga mag-social media manager? Kung wala na siya i-manage, kung wala na yung social media. Di ba? Yan naman ni kabarangay. Unya na kay daghang kay discussion ani mga daghang mga discussion kay kani. So unsa may lingaw ninyo kung tangtangon ang social media, tangtangon. Sige daw be. Unsay lingaw, unsay patsada nga lingaw mga barangay. Ito pa na sa atong Talk to Bapa hotline sa 0915871881 0967496945. Ingon si niabot na lang ko aning idara wa di ko sukat kita og Pornhub. Kami po ni Papa Chubs. Wa mi kita og Pornhub. Gikwan lang. Gisulti lang na samo ni Papa Tong og ni Papa Bam. Nga iyana daw. Kami wa mi gisend sa kwan. Gisend sa Telegram. Hapit mi nag-away ni Papa Bam na right? Gipaya kong gipatanos Pornhub, giluod ko ba? Ikaw may respeto sa brand. Ikaw pala na Pornhub. Kasi lahi mong preference. Lahi mong dako mga news and public affairs mo na akong topic. Mga M2M lugar. Kami ang pambansang tandem na always LBM mga kabarangay. Ang kamos ko magsisibya ni sa kahanginan nga kapagita pagbayad sa hospital bills papardi. Ug syempre ang teacher ni DJ Papa Chows nga sayo kaayo karon. Naka-Amerikana. Dili lang sa Barangay FM 100.7 sa Basay sa Barangay. Habang buhay na forever pa. Basta FM. Barangay, 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 barangay. Good morning.
Tawag lang or mag-text sa numerong 0915-871-8812 or 0967-496-9145 sa Barangay FM 100.7 Pasta FM Barangay. Talk to Papa na with Papa RD and Papa Chubbs. Usa ka magbabalaod, mga barangay, usa ka congressman nga wala siya naguna-huna nga i-ban gid ang social media. I-regulate lang, Papa Chubbs. Mau na tayo. Regulate lang. Sabi po, i-ban yung kaluoy, basta kis mga bata. Hindi na nila makita ilang paborito nga mga artist. Like, di na sila kachat sila mga crush. Sila Chanel, di ba? Sila Ilang mga crush. Sila ni Tyla, o mga crush nila. SB19. Okay, wala. Giban niya. Mora ba na yung mga active kayo? Ikuan lang siguro. Actually, when it comes sa social media, Papa RD, 60% of the children age 10 to 17 are active internet users. 60%? 60%. That's a survey from the National ICT or Information Communication Technology. Household na siya. Household survey na siya, ha? Atong paminahon nung ako interview kang First District Representative, Congressman Lorden Swan, na i-bill karon nga i-regulate ang social media para mapugngan ang mga scam, mga bullying, mga fake news. Atong paminahon na akong pag-interview sa mga kabarangaya. Mag-update ta aning tining fake news bill ba kay para nga maminus-minusan na ning mga fake news sa social media kay usahay kining fake news ug ang real news dili na ta makabalo kung unsay kalainan ani labi na nga naanay mga AI ba nga na pong tinuod. So diya sa hawanan sa Kongreso naigisulong karon ang komitiba, if I'm not mistaken, ang komitiba ni First District Representative Congressman Attorney Lorden Swan kining fake news bill. So atong sayran ang mga detalyan unsa ba yung mga kung naabay na naman ni mga salient features o makatabang ba ni siya nga balaod para ma-minimize kung dili manggaling totally mawala gining fake news bill. Nasa makauban na to karon ang atong First District Representative sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Congressman Attorney Lorden Swan. Congressman, mayong gabi, mayong adlaw. Pwede ba na mo masayran kung unsa ning fake news bill karon diya sa imong sa imong komitiba, Kong? Natay ginahiring karon karong adlaw ang pinakaunang deliberation aning mga anti-fake news ng mga balaod. Daghan ang nag-file ani nga mga congressman. Unya maghimo tag technical working group kay isahon lang nato ni tanan. Kay parehara man og topic, isahon maghimo tag substitute bill. Mao din sa ang butaran sa komitiba and then sa plenary. So kaning balaod nga ginaduso karon sa Kongreso, kabahin kini sa kaning kadaghan gyud nga fake news. Kay sa unta man gyud di naman gyud mapugnan na daghan kay pakatag og fake news. Unya ang kadaghanan pa gyud ana tinuyo gyud siya nga magbuhat og fake news. Unya ipadaghan dayon nila sa ilang mga troll farm, mga PR agencies ug uban pa. So mo na makadaot kay dili lang sa isa ka tawo ang ga-post kundi i-post sa isa ka troll. Unya padaghanon dayon base na siya sa kaning gipang-imbitar po nato nga resource person nga mga anti-cyber security threats nga ang ilang naobserbahan sa kadaghanan sa fake news yun 99% daw kay kanang concerted effort kanang mga bot, mga paid advertising dili siya nga kana bitong gi-post lang sa usa ka tawo kundi naagyoy murag sa grupo na ipakatag nila ang fake news. So muna atong ginatuki karon para kung mapasa na taning balaod minus-minusan na gyud ang fake news kaya makadaot gid sa ato ang sa impormasyon nga nagakakuha sa mga tao dili mao kay puro disinformation og mga bakak ang atong dawatan nya mailad man pud ang mga tao kay
maayong kay pagkabuhat, especially karon nga nanay artificial intelligence. Okay, Kong, I know nga kamulo pa mo og himo ani nga balaod, pero nanaba kay idea kung unsay inyong himuon para nga ma-identify ang fake news and then ma-locate ang fake news maker base ani nga balaod nga inyong gigama karon? Medyo taas-taas pa gini siya nga proseso kay ang pinakauna ng atong i-determine kung maghimo ba ta og independent body nga mo fact check. Kay kinsa may magbuot kung moingon nga fake news ni or dili. Kinsa may magbuot moingon nga mo ba ning tinuod o mao ning dili. So kinahanglan na siya studyohan og ayo. Mao na ilalisonon pa kayo kay dili man pud gusto ang mga stakeholders nga ang gobyerno mo'y magbuot kung unsay tinuod o unsay dili kay pwede man pud siya ma-weaponize. Lisod sa dog ihatag na to isa ka kumpanya kay dako kay na sa nga power ihatag sa isa ka kumpanya nga sila magbuot kung unsay bakak o unsay tinuod. So medyo lisod gyud kayo ni siya nga sitwasyon. Lisod kay ni nga balaod ang atong ginahimo karon. Especially nga posible yun nga maigo ang freedom of expression. Unya ako isip chairman o abogado, ang pinakauna ginatong responsibilidad kay protektahan yun ang freedom of expression, freedom of speech. Unya ang ato lang trabaho sa pagbuhat aning bagong nga balaod kay maski pa og giprotektahan natong freedom of speech, kinahanglan protektahan gyapon nato ang katawhan sa mga tinuyo na pagpakatag o bakak. So, we must diminish the amount of deliberate deceptions that are being circulated in social media. Kung apil ba ang mga vloggers ani? Labi na kining mga opinion vlogs nga imutong nato dili kayo inana ka fair muhatag sa ilang mga opinion. Apil ba sila ani? Maligsan ba sila ani nga balaod? Apil gyud tanan ani arts. Pero sigurado na to nga maski pag dili kayo fair, maski pag biased ang opinion sa usa ka vlogger or kanang post, protektado gyapon na siya sa freedom of speech. So dili man sa pwedeng bawalan na to diretso, hadlokon na to nga kung mag-post kag sayo, automatic ka mapriso or makasuhan na hinong criminal offense. So delikado po na siya kay kinahanglan manggod nga diri sa usa ka demokrasya sama sa atong nasod sa Pilipinas, kinahanglan naagyoy gahom ang katawan nga magpagawa sa unsay ilang gibati, subject to very limited exceptions kung when it involves national security or when it presents a clear and present danger. So diya gyapon ta mo mulaban gyapon ta sa freedom of expression. So maski pa siguro sayop gamay or bias ang opinion sa mga political commentators or vloggers, dili na siya maayo nga ato na siyang pugnan. Kay kinahanglan ready kita nga ma-criticize ang ato ang gobyerno, pero siguradohon lang po nato, balansiyon nato na siya nga kung naay klaro gyud kay nga bakak gyud ang ipakatag kana na dayon mo na nay dili maayo mo na nay ato ang silutan pinaagi aning balaod nga gilusok karon sa Kongreso. Okay, Kong, na-mention nimo kanina, so kung mahimo na ning balaod, any violator of this law, this is a criminal offense, no? And then unsa bay mga penalty ani kung mahimo na ning balaod, Kong? Kana siya, isgutan pa na siya, posible na imprisonment, na fine. So medyo taas-taas pa gini siya nga proseso kay especially kaning inaning nga controversial kayo na topic. Dili gini siya sayon buhaton cards. Medyo taas-taas pa gini siya nga pinaglalis kay lisod gini siya. Kinahanglan man gina to balansihon kay sama sa akong giingon kaganina. Our duty is to protect freedom of speech, but we have to make sure that deliberate deceptions are punished. Kanara mga deliberate deceptions, kanang pangilad yun, nga klaro yun kay nga pangilad. Na walay lain tumong kung dili pagpakatag o
disinformation. So kung naay mga opinion nga di ta makauyon, dili pasabot na nga ato ng silutan kay apil mo sa demokrasya kanang na kay right nga magpagawa sa imong debate. Okay, I understand. Mura na siya og kuan kong ba, if I'm not mistaken, mura siya difference between homicide and murder. Ang murder is premeditated, ang isa out of passion. Ano na ba kung magsabot kong? Well, mura-mura gyapon, ang isa premeditated, ang isa kung wala gituyo, mo na ginatawag nato nga misinformation, wala tuyo Panisable gyapon so, na. medyo Panisable gyapon na sa kaninga balaod. Kanang wala na tuyo out of anger, out of emotion. Panisable gyapon kong? wala pa na siya na mo pa na ato ang klarohon sa technical working group kay dahil mo ng version sa mga balaod nga gipang submit bahin sa fake news dili mo isara ka buok so gakontra-kontra ang mga provision ng uban dili sila gusto nga i-punish ang misinformation ang uban gusto nila i-punish so magdepende ra gyapon na sa pagbotar sa mga membro sa committee ba kung after si Brian kong after ma-aprobahan niya sa committee ba dato pag ini maglalis pag ini gayo dato sa plenaryo na gyud nga tanan mga congressman na gyud ang mobotar ani so taas pag ini nga lalis wa pa kabalo kung masilutan ba ang misinformation or kanala bang disinformation gyud ang silutan wa pa kita kabalo analayo pa kay na siya lalisunon pa na. Kung apil ba sa penalty ani ang cancellation sa imong Facebook account, Instagram, or any social media platform nga imong gigamit once you are proven guilty ani nga sa laod? Posible na siya pero wala pa ta niabutan nga detalye. Depende na sa mga membro sa committee o dato sa uban mga congressman sa plenary debates na siya. Diyan na nato ma-finalize na gidayon. Kung unsay yun kung unsay silot kung i-delete ba yung account or i-suspend lang ba o niya ato pong una-unaon nga napoy Senate version sa bill so kung dili magkapareho ang ato ang version sa Congress o dili po pareho sa Senado kung magbangga na po na i-bycam so medyo asasing kay ni siya sa tinuod lang sa pagkakaroon wala kita kabalo kung unsa pa yung mga provisions nga masulod sa kaning balaod regarding sa fake news. Lagi akong mga last na pangutana is kung taas-taas ka ha, gikan sa atong interview karon mga pila ka kani ka bulan para nga makuha na ni mahimo na ni siyang balaod o posible mapirmahan na sa presidente kong. Magdepende mo na kung paspas mo lihok ang Senado or paspas po mo lihok ang Congress kay kung magsige pa miglalis diri mosamot man gina siya kadugay kung sila po sa Senado magsiglalis mosamot og kadugay so di kita kaingon ani basi maabot pa nig almost 1 year siguro minimum pero posible po na nga mapaspasan labi na nga naimabotay nga election karong 2026 sa tinuod lang yun base sa ang experience kung dili priority bill sa presidente talagsara gid na siya nga paspas na mahuman so kani depende lang sad kay karon man gud init kayo ang ato ang political climate so posible nga mapaspasan ni siya pero sa tinuod lang yun huwag kita kabalo kung kanusa ni siya mapasa nga balahod di ba? Deliberate deception, Papa Chabs. Ayun. I-regulate lang. I-regulate lang ang social media. Di ban. Pareha sa Malaysia yun nga. I-ban yun. Kaya labi na ganina no, si Kong nag-talk about kaning troll farm which is ginagamit siya as political weapon paparty. Lagi. So mahulog siya nga kanang nga mga information nga ginapakalat or propaganda paparty. Tinuyo siya ba? Kaya nga, deliberately done. Ayun. Tapos, we don't know kung kinsay mga gapalikod ani, basin og mga 18 below, no? Sige lang, ato nang i-discuss. Ato pagbalik. Mas mo mga keyboard warriors. Magaling. Ato, sa kalainan sa keyboard warriors o Golden State. ay, ato nang i-discuss kay commercial sa ta. Kami ang pamansang tandem nga always ga-LBM mga kabarangay. Latang lingaw bitaw musika. Ang kabos nga magsisibya in town.
Sipa-sipa na lang ginintawag lata. Papa RD, ang kabos nga magsisibiya sa kahanginan. Ay, pagsipa-sipa. Sipa na Pero lata man sa spam may mong gisipa. Ug siyempre, Papa Chops, na lang sa Barangay FM 100.7. Isa man sa isang Barangay. Haba mo na forever. Bast FM! Barangay FM! Good morning! FM Barangay. The song is brought to you by Decolgen. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting action. Surf Bar. Maging wais with Surf Bars, Power Bula at Power Puti Galing. With
Them Store, your everyday store. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 240-759-242-127, Series of 2025. Sa atong Talk to Papa Ngotsana, on air and online, mga kabarangay. Unsay lingaw kung iba ng social media. Talk to Papa na sa atong Talk to Papa hotline. Sa 0915-871-8812, 0967-496-9145. Or sa atong Talk to Papa online. Barangay FM 100.7 Facebook page. Papa Chops Facebook page. Papa Space Capital RD and Mag-Istorita Info Vlogs, mga barangay. Ayon, Papa RD, Papa Chops, magpabukit o magpadagat. Adto sa nature because that is healing. Papa RD and Papa Chops. Kung ako, mag-read ko books. Balik ang books. Nadiri, para na ako, Papa RD. Labundagan na kay mga bookstore nga mga nangasira. Aron siguro masumpo ang mga fake news sa SOCMED. What if ka na mga fake account or mga trolls tagag attention sa gobyerno na ay mag-monitor tapos if ma-prove action agad dayon i-block ang ilang mga account. Ayun, tama naman yun. Nagay mo na sila balik. Nakinig bitong mga kanang sitaw kanang magwapo ka, sitaw ka na ng pag-picture nimo, sitaw ka na kanang enhancement. Sige, na term na kanang filter. Filter. Kana pa makailag po na. Pero di na mo kinanglan mag-filter. Mo gamit na mo EXL. Makabuhay skincare. Manday. Abi na ko. Mo gamit mo para di na mo filter. Di na mo mag-fake news. Abi na ko i-filter ang fake news. Di na mag-fake news. Gamit ng EXL. Makabuhay skincare oil. Pag picture ana, makaingon ang imong client, no, naka-filter ka? No! No, father. It's EXL. It's EXL. Makabuhay skincare oil. Kaya ano, muglo imong skin, mohamis, magsiga-siga, tapos di pigi kakagiron, mag-rashes. Ikaw apo kayo na bay. Pangitaan na ninyo sa mga pharmacy o grocery, EXL Skincare, Makabuhay Skincare Oil, number 1. EXL Makabuhay Plus, health and wellness for God's glory. Joel Bringas, 60 years old, NHA Bangkal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplement that is natural. EXL Makabuhay Plus. You never get disappointed. Halina't magmakabuhay! Talagang palala ang EXL Makabuhay Plus na itari kapsul na hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa namang Clinica DTX 500. Suplemento nga himo sa desugared cane extract. Kag daon sang amargoso. Clinica DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinica DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Basta FM, barangay. Isang tunog para sa buong bayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Isang bansa, isang barangay. Barangay FM Nationwide. 97.1 Mega Manila, 99.5 Cebu, 103.5 Davao, 107.1 Bacolod, 92.7 Baguio, 100.7 Cagayan de Oro, 93.5 Dagupan, 102.3 General Santos, 93.5 Iloilo, 92.9 Calibo, 96.3 Legazpi, 91.1 Lucena, 101.5 Naga, 97.5 Palawan, at 89.3 Tugigarao. Walang aayaw, walang bibitaw. Kasama nyo kami, gabi man o araw. Hand in hand, side by side. Barangay FM stations nationwide. Barangay FM Nationwide. Barangay FM. In Cagayan de Oro, 100.7. Mga kabarangay, Talk to Papa na version 2.0. Kauban si Papa RD ug Papa Chops. Lunes hangtod Sabado, alas 9 hangtod alas 11 sa buntag. Tawag lang or mag-text sa numerong 0915-871-8812 or 0967-496-9145. Sa Barangay FM 100.7, Basta FM,
Barangay. Talk to Papa na. With Papa Ardy and Papa Chubbs. Okay, sa atong Talk to Papa on air and online mga barangay. Sa imong buhaton kung iba ng social media. Talk to Papa na sa atong Talk to Papa hotline. Sa 0915-871-8812, 0967-496-9145. Naka-Facebook Live at Mika Barangay. Kanya makita po ninyo amo ang Talk to Papa kung tayo na sa mong Facebook Talk Live. to Papa online na siya. Mag-istorya ta info vlogs and Papa Space Capital RD mga barangay. Ayun, Papa Chubbs, Papa RD. Daghan man pwede buhaton kung walay social media. And I think mabalik na tong sa una nga ang mga bata pa lang kabalo na sila manglimpyo sa ilahang tungkaran. Mga bata karon mga damak na kayo ba? Mo lagi na wala ma-regulate. 10:06. Patsada po na Papa RD nga iban ang social media para ma-involve og physical exercise ang mga bata. Sapod na. Apa diri? Papa RD, Papa Chubbs. Iban lang siguro siya sa kanang mga minor. Pero sa atua nga kailangan nato ang social media for work, for logo, for communication, katong mga naa sa abroad or naa sa other places. Dili lang siguro. Tapos ang parents dapat magbantay dyan mo sa inyong mga anak. Kay maisahan gyud mo perminti kung dili na ninyo tarungon og disiplina. 2607 Papa RD and Papa Chubbs, unta mapariho sa Malaysia ang Philippines nga iban ang social media kay mao po na siya makakos sa mental health sa mga bata. Sa mami. Ikaw nagbuhat? Tigpakita ni Papa Bam. Anyway, mga barangay. Na-mention kaganina, tutong balik-balikan ang atong interview kang Congressman Lordan Swan. Nasa na-mention about deliberate deception. So katura ang di ba nasa bill karon nga i-regulate anti-fake news. O anti-fake news bill. So not totally nga iban gini ang social media but i-monitor nila tong mga gapakalat o mga di maayo sa social media. Katog yung ga-exert og effort nga kanang to really pull kanina lang. To really pull this particular person para hatagan siyang issue, hatagan siya og perception sa tao nga bad siya or naa sa gibuhat nga di maayo. So because of that, kanang kwan gid ba kanang pinag-effortan gid bitaw nga okay, pakalato na doon eh. And that's a problem nowadays kasi we don't have policy. We don't have policy on that. We don't have regulation pa. Para sa di man daotan ng Facebook, di man daotan ng social media na abuse lang siya sa uban. So muna para sa kuha, dili dapat siya iban. Kaya ani magud sa una magud pa party. Ang mga tao mahadlok pa magud sila og kasi naman yung mga hearsay sa una nga. Sige pagbuhat dia og kanang dili imong pangalan kay maban gyud pong gana, masapon na yung nila. Pero ang naitabo mangod karon kay kanang wala manggod. Kung maban ka, okay, pwede ko mag-create og another account or I can create multiple accounts with different emails nga akong gamiton. So kana lang siguro, diha na lang siguro nga side ang focus. Kung halimbawa, atong iba ng social media kay maka-mental health na ay abuse, na pornography, na scam. O di dapat ang gobyerno mag-focus lang ato nga mga aspects na totally nga imo gid siyang iban. Di ba? Kay ang usa ka butang nga naimahatag nga maayo na daotan lang kay gi-abuse, dili siya dapat iban, i-regulate lang. Pero kung maingon kag shabu, unsa may makaayo sa shabu? Diba? O di mo ginay dapat i-eradicate. Yung kag cocaine, i-eradicate yun na siya. Kaya wala bagid siya mahatag nga maayo. Pero kung maingon social media, mga 16 years old lugar pa, 16 years old, magamit mo ba ng social media para ma-showcase ang ilang talent? Diba? Katong mga walay voice sa una. This is their time to shine because of social media. Ang uban nga mga nang sikat, asa man sila nag-start, di ba sa social media? Kay social media influencers. Sa una, mga dekada 90, mga batang 90s, daghang kayo mga talented nga mga tao na wala gid misikat, na lang sila, nang-apply na lang sila og
Mall, nangapalay gobyerno. Uy, pero karon, nanay mga trabahante sa mall nga even security, mahimo silang celebrity sa Facebook. because of what? Because of social Oh, media. see? So naay mahatag nga maayo ang social media. Kaysa una, wala pa yung social media, monopolize ba sa network? Kung kinsa na to ilang tagaag chance nga or tagaan nilang break nga makita ang talent, makita sa TV, Tapos kanin, madungog sa radyo, nahimo po siyang family business. makita sa newspaper. Kung kinsa na to ilang tagaan og privilege na, mo na to yung ma-showcase. Pero katong mga medyo layo-layo sa luwag, dili ma-showcase. Kay wala may laing kaadtuan, wala may stage to perform. But now, with the advent of the Facebook, the YouTube, the TikTok, the Instagram, who cares about the network? 'Di ba? I mean, I can showcase my talent even if dili ko wala ko'y manager, 'di ba? Na. Tapos kuan na siya kanang it can work into one, di ba? Ang mga networks mo top na sila aning mga social media personalities. Sa una, 'di ba, ang Helping one itabo sa another una na mga cases of kanang harassment and abuse kay kinahanglan pa ka nga magpakuan ni manager, o, 'di ba? Para ka matagaan og break, di ba? Unsa man lang itong nahitabo sa katong mga Senate Blue Ribbon hearing Ba, sa barangay. tama. Oh, di ba? Na-abuse daw sila matod pa sa mga manager kay mo man ay pamaagi sa una para ka musikat nga itos up ka ni manager kung magpa-chok-chak chienes ka. Kaya wala man ko'y lain nga venue. Wala laing platform. Wala laing platform nga ma-showcase ang imong talent. True. Karon, wala na. Oh. Take a look at TJ Monterde. O, ano na lang, asa man na nag-start si TJ? Social media. Social media. Oh, di man na siya pagbuto sa imong content, nag-millions ka, mura kag kanta nakaisa ka hit nga content. Oh. And that would lead you into something good na. Nami kanta may wagid gisikat rad sa among banda. I-release sa social media. Wala ta kabalo. Kadumdum po ko sa una pa party. Kaning dili pa kay ni sikat ning Facebook. Wala pa gid ning Facebook, di ba? Limited lang po siya into YouTube sensation. Oh, diba? YouTube sensation. Filipino singer, YouTube sensation. But for now, we can make use of TikTok. TikTok, Facebook. O, diba? So, inana mga kabarangay. So, naay daghan kay kumingon kag iba ng social media sa mga 16 years old below. How about katong mga 16 years old below nga responsible? Na may mga 16 years old nga mga maayo. Na may mga nakikoy kakita karon sa mga Facebook reels katong duha ka magsuon nga mga bata nga mga 7-6 nga gwapo kay mo kanta brad. May kay mo blending. Ilang papa mo iti guitar, ilang papa mo iti guitar sila mo kanta. Content creator. O nya kung walay social media asa man nila i-showcase ang ilang talent ba? Nya kung ang uban biya kay mo nila as bread and butter. Yeah, tama. Nya makatabang pa sa economy. Kaya kung ang atong saligan network lang, gahuot ba ng tao sa network ba, di ba? Mabalik na tong mga audition ka nga, daghan kaayo mo. So lagi, nanglan pa ka mo linya sa Pinoy Big Brother eh. Or ka na mga talent search eh. Nakoy na ko ang information ba? Nag-audition mo daw ka sa ula sa PBB. Pilipinas ka talent ra. Nabuang mo nga. Apil mo nga sa una. Wala mo ti PBB. Kay Campus Radio man ko niya, ABCBN. Pero katong paghawa na nako sa Campus Radio, ang nag-audition ni Pilipinas Got Talent. Parties kaya. Di ba? Kinahanglan pa ka muli. Imagine mo sana wala pa yung social media, brad. Kung para lang ma-showcase ang imong talent, kinahanglan pa ka mulinya sa kanang taas kayo nga linya para lang nga makapresent kasi imong talent niya. Dili pa gyud ka ipa-perform full. Pagkantaon na sa first seconds lang. Mingon din ng tingko din. Okay, next. Ana. Sainan ka, ana. We'll call you after. Oo, sa'yo. Maglibog ka sa Pilipinas Got Talent yun. Is. Or ka lang call. Walang linya sa NFA. Maglibog ka kung naglinya pa kang talent search o nagkuha kang passport. Tungod sa kataas, pero karon mga kabarangay. Because of social media. Need pa ba nato ng mga talent search? Wala na. Why? Because of the social media. Imo lang kag imong Facebook account, TikTok account, YouTube channel. Then you make your own video, showcase nimo. Pag ganahan ng tao, mag-trending, boom! You are a celebrity. So, ganong iban man na nimo nga makaayo man na siya. Ang iban katong makadaot. Ang iban katong
pornography, bullying, Gambling. scam, online gambling, something that will trigger the mental health. Pero kung nun ka na iban gid nimo nga walaon gid nimo, kay nag-ingon si Jesus Tol, para nako Papa RD, Papa Chaps, kung magka-account sila, dapat upload ang ID o niya tanawon kung ang mga information sa ID o information gi-type nila parehas para less ang fake news o may balaan jud kung kinsa ang nag-post. I-regulate lang siya. Kana pod no, when it comes to account creation, kana magbuhat kag kanang any account, Facebook, YouTube, or even sa kanang mga emails. Pwede siguro na ba nga ma-incorporate siya kasi na namatay mga national ID ba? Kumaga na siya strict implementation good nga kung ikaw ang maggamit ana na account, you are responsible to that. Pero kana lagi mo gikakahitabo karon. Mo gid na usually gid ang kakahitabo kanang naay mga kanang maka-create kag fake na mga account tapos how many accounts you will manage. Diha na dayon ng luya. Pero yeah, I would agree nga dili gid totally bad. Oh, imagine niyo kung gusto ka mag-bold star, mag-audition pa ka si Kopil. Karon mag-bold star. Uy na, laga ni Kuy. Nakoy nakita karon ba mga brara ka sa TikTok raw. Nakoy nakita. Pero bawal na. Ako wala, gusto na ko iban na siya ka ng mga bold star. Wala na. Nakoy nakita karon sa TikTok ba mga ano lang gid ka ng mga short film ba. Short film that tapos it is really well produced and based upon sa akong research. Cellphone na di gamit nila papardi. Wala ngayon ko nga. Bay di gini mag-matter ang one. Dili gini mag-matter ng mga equipment. Magdepende gina on how you do the storytelling. Kanang storytelling gid ba? Diba? Tapos imagine kung walay social media, wala ni sila natagaan og kanang kuan. Kung walay social media, mahal pa kayo ang bayad sa mga wedding video. Sa wedding ba? Yung 5 mil natin. Kapili naman ng cellphone. So, kasal mo sa wasawa. Tagala lagi. Nakadumdum mo sa imo katong budget nga kasal ba? Anak ka nga, nag-anak ka sa mga CapCut. Tapos murag naghanap ko nga, kat gamit pag-edit. Uy, nakakita, gigubay. Kat naman good sa... Tapos wapo kayo, Juan. iPhone na wapo kayo, Grisol. Or iPhone or tinang Android na Samsung. Wapo kayo, Grisol. Di ba? Pilar na, wala gasto niya. Sa una, wala pa ng mga social media, wala pa ng mga gadget. Mag-film pa ka, mag-film. Magpakasal ka, sir, pilay package, di mo wedding video, sir. 15,000, sir. Mahal. Kaya ito may interview niya si Councilor Des Dahino sa family relation kung unsay ang panglantawan ni nga iba ng social media sa mga 16 years old below. Kami ang pambansang tandem nga always ga LBM barangay. Gatang lingaw kita musika. Ang kabus nga magsisipya sa kahanginan ng Papa na masarap papakin walang iba kundi ang inyong Papa RD. O siya pala Teacher DJ Papa Chops dili lang sa Barangay FM 100.7. Sa basta isang barangay, habang buhay na forever pa. Basta FM. Barangay FM. Good morning. That's how it's supposed to be. 'Cause you know I'm high as fuck. Young and wild and free.
sa atong Talk to Papa Ngutana on air and online mga kabarangay, kung musugot ba ka nga kung iba ng social media, unsay laing lingaw? Ato may interview karon. Lami makaining cookies. Ato may interview karon ang chair sa Committee on Family Relations and kuan po ni siya, sa committee if I'm not mistaken. And advocate po niya kanilaging pag-atiman po sa mga kabatanunan labi na in terms sa ilang mental health. And then di ba, dati na interview nga taga psychosocial division nga usa sa mga causes sa mental health problem is the social media. Anong pangutanon ang expert usa sa mga banggitan nga public servant sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, number 1 na konsehal tibok Cagayan. Nasa pikas linya Councilor Des Dahino. Councilor, ma'am, good morning. Ay, good morning Papa Ards. Good morning sa tanan. Good morning sa ato ang amahan sa atong Dakbayan, Mayor Clarix Uy, sa ato ang Vice Mayor Bebo Rodriguez, ug sa 21st City Council, ug sa tanan na lumilihok sa 80 ka barangays, maayong buntag. And sa atong mga listeners, of course. Yun. Councilor, naman ko'y balita sa Malaysia ba? I think they're planning to ban the social media good sa 16 years old below. What's your kanang opinion? What's my take? Take ni mo ani nga would it be justifiable ba and kung applicable ba ni Pilipinas, Councilor? Okay. So ato sang himay-himayon no. Let's take into consideration that kids nowadays are digital natives, meaning pagkataon nila na ang social media. Actually, studies have also found, no, Papa Ards, na ang social media is part of their social life. O, kanang work medyo, kuan yun sila, part yun sa ilahang, kumbaga, kanang, sa banig kuan, kanang makig-amigo, makig-istorya, part na sa ilaha. Now, if we're saying na i-totally ban, especially sa Philippine settings, na, daghan kaayo mga, it's social media, especially Facebook, Instagram, is a way of communicating sa atong loved ones, especially those na mga ginikanan po nila OFWs, if I'm not mistaken, murag mo na ilang ginagamit, murag pinaka-accessible na platform for our kids to communicate with their loved ones also. But of course, there is also a downside, Papa Ards. Kay magamit ni siya sa kanang dili maayo. Labi na karon we're campaigning against kanang online sexual abuse against children, of course. 18-day campaign put karon sa VAW, Violence Against Women. So ato sad nang gidkoan, ato sad nang celebrate na VAW-free kanang community, hopefully. So anyway, as answering your question, we are not totally calling for a total ban, but imo advocate kita sa age-appropriate regulated access. Ayun. So kanang again, if we're talking about science, ang decision making sa itong mga bata, even ages 19 below or 20 below, na ang ilang brains dili pa kaayo develop na makamake og decisions na kanang sound and what do you call this, logical. So medyo grabe pang impulse control. So munang kung naay mga bullying happen or abuse, dili ra kaayo sila ma-down or ma-manipulate, ma-hurt. Kay in fact ang online jud ang what you call this, the internet is a hub for many groomers, meaning kanang mga pretend lang na kaedad ni mo pero dili di ay gina-abuse nila ang mga bata nato. So again, we're not totally banning but regulated access sa to mga kabatan-unon para kanang malimit ang ilang access, especially at night, kay labi ng kanang gabi. Grabe kay ang before matulog, sige rag-scroll, mga na. So we have to be responsible, ana. So, and as to how we're gonna do that, ayun, ako nang sunod na yes. Yes, as how we're gonna do that, ato sang i-call atong mga ginikanan na, we have to ban, it's a partnership with our parents na we have to limit
the access sa ato ang mga kids sa ilaha phones. In fact, Papa Arts, no, sa atong school, I think you visited sa atong school sa Evangelical, na i-deposit ang mga phones sa ato ang mga estudyante. Tsada, Kaya rin- yun, ang evangelical yun. Oh, evangelical at Thank you, Papa Arts. Kay Muna sa ipunan, Mak. Oo, dapat mag-enroll ang mga bata kung gusto sila nga ma-develop gitang ilang anak into a better citizen. Evangelical Achievers Academy. Thank you, Papa Arts. Free advertisement. Sorry. Anyway, yes, so kana atong mga parents, ato yung i-promote yun nato, i-campaign nato na atong mga bata i-limit ang ilang access sa phones. Labi na at night kay before yun matulog, kita gani kasagara kita mga adults no para kapuyon ang atong mga mata, scroll tap, pero dapat i-restrict sa nato na sa itong mga kids. So limited time access. And then kanang when it comes to legislation, no, ang local na gamahanan mo depende man yun sa national. Ayun. So hopefully we can call our mga higher ups na nabay ka ng access ba at time kay na kailangan mo yung age verifications. Kanang in fact sa lain mga nasud advanced na kailang technology na they can do that. So hopefully atong ihanyoon ang kanang mga labinan tulo ka bukato ang congressman diri sa Cagayan de Oro. Hopefully na they can help they can help do something about sa labi na sa technological wise anak. Kaya again, mo depende jud ato ang mga local na ordinansa ato mga balaod sa national law. So we can kuan jud campaign na inani jud dili jud total ban because it's part their it's a part sa mga kabatan-unan, it's part of their social interactions sa uban, not totally ban but age appropriate access. Okay, last na akong pangutana kay maunahan mo ko ni Councilor sa akong pangutana. Sorry. Advance mag-isip. Councilor, unsa imong mga programa karon nga para maban ang mga pamilya, parents, anak kay murag diba dako kay siya nga part para ma-regulate pod nato ang overusage When it comes to the responsibility social of the media, parents also. konsihal. Laba kay mga nga programa karon, existing program nimo? Actually, when it comes to existing programs, atong natay mga ordinansa na gi-formulate, gi-amendar, no? Especially anti-bullying ordinance. Hopefully, December 5, ato na nang mapasa na nag-included to na ma-involve jud ang ginikanan, especially parenting. So, naana siya December 5, hopefully na napass na siya but ma-approve na sa 21st City Council. So that's one, amendment of anti-bullying ordinance. And then nanatay gi-formulate pod na kanang anti-bastos law. Naana na siya sa national but kanang ato sa nang gikuha na ni Councilor Girly Balaba, ato na sad nang gituki karon na unsaon ba na siya karon na especially online safe spaces, aside from safe spaces sa public, safe spaces would also sa kanang social media or the internet. That's two. So daghan pa kay Papa Arts, no? Daghan pa kay ato ang gibro. Yes, Papa Arts. Si Councilor, nani say diskarte sa barangay. Oh, yes. Yes, very much so. I'm so very happy na ang atong team saad bitaw na balik ituman gid. Yes. Ato yung we are kanang nagpahalipay, especially karon na Children's Month karon no, sa November, na ang atong mga kabatunan labi na sa hinterlands atong gipahalipay og magic show niya, nag-feeding po ta didto. And hopefully matuloy-tuloy ang atong parenting seminars kada eskwelahan. Yes. Matuloy gulba kay no, mga more into family gid kay. Yes. Ang imong paglantaw, Councilor, na kung bagay gid ang family
para gyud nga makan ang bata Ma-shape sila sa maapektuhan future. sa kining negative effect sa social media. Yes, because Papa Arts, when we're strong jud at our family na, because family is the basic unit. Kung strong kayo ang ato ang family values, whatever we do or whatever mga influence outside, dili ra kay ta matandog. So what we learn at home, jud, everything starts balay. No, I always tell that to my parents at school na everything starts sa balay. Secondary na jud ng kanang eskwelahan. Values are formed at home. So we have to ask ourselves, unsa ba jud values nato sa atong panimalay? Importante jud kay ang parenting, ang family, Papa Arts. Wala gabuhaton sa Quantabs, Evangelical Achievers Academy. Collaboration. Oh yes, Papa Arts. Thank you. Sure, so good. Anyway, Konsehal, thank you so much. If Okay, thank you, Papa Arts. Ano ba kayo gusto ipaabot? Kasi na ba kayo gusto ipaabot na mensahe or information na wala na akong napangutana? Go ahead po. Oh yes, sorry ha, I would like to call everyone to tanawa sa City Information's Office or home Facebook page personal, that's Dahino. Na ay what you call this, trabaho kanang job fair, especially sa mga kababainhan kay karon 18 days campaign against violence against women campaign. So naatay mga symposium, God talks, diha, and then I forgot lang jud the date and I don't have internet access. Naatay job fair, especially sa atong mga kababainhan sa Tourism Hall sa City Hall Tourism Office. And then hopefully kung ako lang i-send sa imo ang details pa parts para at least man lang katong gusto pangitag trabaho, at least na sila yung opportunities sa Tourism Hall. Okay, no problem. Okay, thank you, Papa Arts. Thank you so much. Thank you so much, Papa Arts, at listeners. Thank you. Okay, Councilor Des Dahino. So, importante lagi ang pamilya, Papa. Oh, importante kaya ang pamilya. Saan mo nga pa man kayo uyab? Kung saan mo pagpamilya, wa pa man kayo uyab? Puhon. Marag makauyab na gini si Papa Chabs, gwapo kay jag jacket. Dili, kuan mo na siya ka ng Vin Diesel inspired. O syempre, sabay, kasi lang ba yung marag madaot akong diet aning lagi pag-diet. Kaning cookies ni Ma'am Cura ba? Upat naman ka cookies akong nahurot niya. Na para mo ko invitation sa Country Village karon ba? Ay, napawag. Labi, king cookies ni Ma'am Cura na. Yatot day. Sayang akong tulo ka bulan nga diet aning cookies ni Ma'am Cura. Sayang mo bagot milot-mila na pero anyway, naman na siya kwan, healthy nga content, Papa RD. O syempre, speaking of healthy content, kung concern ka din na sa imong health, dapat mag-inom kag DTX 500 ka barangay. Kaya ang labing maayong protection para sa imong kidney sa daw tungod sa taas ng blood sugar epekto sa kinsa diabetes. Sobra sa pagtaas ng blood sugar maguba sa imong kidney ka barangay. Alang sa pagtumar og DTX 500, usa ka kapsula 2 to 3 times a day inubanan sa exercise o saktong pagkaon. Ang DTX 500 mapilit sa mga butika nga doon sa iyong lugar ug available pod ang ubang mga products sama sa D3 Bio DTX Coffee Mix and My TC. Alang sa libreng konsultasyon og senior discount ato lang sa tong klinika di alternatibo misira was Santo matag Domingo hantod Biyernes alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon nga nahimutang lamang sa may Agora Market City, Barangay Lapasan, gilid lamang sa Balingasag Jeepney Terminal. Og syempre dapat dili gid iban pa party. Dili iban ang social media kay unsa na lang pagkakita sa ato ang mga young generation sa mga advertisement sa Eurotex. Makita ginila dito nga kanang kanimo mo ginikutson mga Papa Artist kung mo ginikutson no kaya ang Eurotex has been awarded platinum for most trusted brand in the matters category by Reader's Digest for 17 consecutive years. With over 50 years of expertise, Eurotex continues to innovate, giving Filipinos the best sleep today and tomorrow. Eurotex, the sleep specialist. Now I greet to pan. Nakoy igret sa sige kinapog ko igret. Ano to ba yun? Birthday sa akong barkada karon ba? Wala naman. Sige na. I-call mo siguro. Ano ba na? Okay, wait lang ha. Oy, happy birthday di ay happy birthday kang kuan, Ma'am Lenlen si Manya. Ma'am Lenlen. Happy birthday diya sa Jeddah Holdings si Ma'am Lenlen nag-celebrate.
Ako na sa libre nga lunch. Ano? Ma'am Len, happy birthday from your Jeddah family. Greetings from your Jeddah family and Mildred Leonares. Happy birthday, Ma'am Len! Pero naman kay invitation nga press con, Ma'am Len. Paparty Ako na lang i-beach yung lunch niya. O siyempre, happy birthday diya sa ako ang barkada nga naa sa barko karon. Kadaghan ba kay? Oo, si Neil Veronilla. May pagpaminaw diya sa mo, Neil. Og happy birthday diya sa mo. Ma'am Lenlen, kunday, Ma'am Lenlen Simania Mendoza. Ma'am Lenlen Mendoza. Happy birthday, Ma'am Len. Happy birthday! Nagana nag-celebrate sa birthday. But 26. Ay, kami ang pamansang tandem nga always LBM. Gatong lingaw bita musika. Tapos ka magsisibya sa kangin ng papa na masarap papakino lang ibaw niya paparty. O siyempre, Papa Chubs, diri lang sa Barangay FM 100.7 sama sa isang barangay. Habang buhay na forever. Basta FM. Barangay FM. Morning, love you all. Basta FM Barangay. The song is brought to you by Pambatang Yusef, triple ginhawa relief. Stress Tubs, kahit stress, maganda ang gising dahil parating fresh and focus. Nor Sinigang, ang simpleng pampakilig, Nor Sinigang. Biogesic, basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga dog, kaya sa lagnat, matik, Biogesic. B-Meg Warm X and B-Meg Warm X Max. Pamurga to the max! Remember the words you told me, love me.